Totoo bang sinabi sa akin ni Almira? Wala yun. Kalimutan mo na. Ibig mo sabihin, hindi totoo yun? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kalimutan mo na. Huwag mong pagtuunan ng pansin ng walang kwentang bagay. Bakit ba hindi mo ako masagot ng diretsyo? Oo, hindi lang naman ang isasagot mo. Mahirap ba yun? Hindi na importante kung totoo man o hindi ang sinabi ni Almira. Ang mahalaga, ikaw ang mahal ko. Hindi yan ang gusto kong marinig. Kaya tatanungin kita ulit. Totoo bang may nangyari sa inyo ni Almira? Ewan ko. Wala akong matandaan. I was caught in a trap. Pinagkaisahan ako ni na Vincent at Almira. Malamang, nilagyan nila ng pampatulog ang beer na ininom ko. Kung ganun, totoo nga. I'm sorry, Harley. Hindi ko naman ginusto yun eh. Hindi ako aware sa maitim nilang binabalak. Sinungaling! Huwag ka na magpalusot. At kahit kailan, hindi ko matatanggap ang ginawa mong kataksilan! O paano ba ito? Ayaw paniwalaan ni Harley ng sinabi ko. Pero yun naman talaga ang totoo. Kasalanan ko rin naman. Masyado ako naging kampante. Kaya nahulog ako sa patibong ni na Vincent at Almira. Mga hayop sila. Akala siguro niya maniniwala ako sa kanyang alibay. Pareho silang nalasing kaya may nangyari sa kanila. At minsan na niyang inamin sa akin na type niya si Almira. Kilala ko si Kenneth. Matinong tao siya. Sa palagay ko naman, hindi kanya magagawang pagtaksilan. Ganyan din po ang gusto kong paniwalaan, Nay. Pero yun po mismo ang ginawa niya. Pinagtaksilan niya ako. Paano kung totoo ngang pakanalang yun ni na Vincent at Almira? Hindi na po mahalaga kung paano nangyari. May namagitan kina Kenneth at Almira. At yun ang hindi ko matanggap. Napakasakit na ginawa nila. Ano ngayon ang binabalak mo? Makikipag-break ka na ba sa kanya? Ano po ba sa palagay niyong dapat kong gawin? Isa lang ang masasabi ko. Huwag ka magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Pag-isipan mo mabuti kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. Yun nga pong problema eh. Nalilito na ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi po ako maaaring magkamali, Tito Damian. Magkasabwat sina Almira at ang tuso kong pinsan. At ano naman ang motibo niya? Siyempre, gusto niyang magkahiwalay kami ni Harleen. Nang sa ganon, siya naman ang papasok sa eksena. Gaano na ba katagal ang relasyon ninyo ni Harleen? Mahigit 3 buwan pa lang. At sa loob ng panahon yun, naramdaman ko, iba ang pakikitungo sa akin ni Vincent. Siguro, hindi pa rin niya matanggap ang kanyang pagkatao. Sa bagay, hindi naman ganun kadali yun. Ano nga palang binabalak mo ngayon? Paano na si Almira? Wala na akong pakialam sa kanya. Si Harleen lang po ang inaalala ko. Dahil alam kong sasamantalahin ni Vincent ang pagkakataon para maagaw niya sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako tanga, Vincent. Alam kong plinano niyo yun ni Almira. Kaya umamin ka na. Bakit? May ebidensya ka ba? Ikaw lang ang may motibo na masira ang relasyon namin ni Arlene. Ganyan bang kasamaan tingin mo sa akin? Akala ko ba magkaibigan tayo? Yun din ang akala ko eh. Dahil bukod sa pagiging magpinsan natin, itinuring din kitang kaibigan.
Pero bakit mo ako hinudas? Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Dahil si Harleen ang gusto mong pakialaman. Hindi. Hindi ko hahayaang makuha mo siya sa akin. Over my dead body! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Vincent. Mali kasi ang lalaking pinili mo. Akala mo santo pero hudas pala. Hindi ko talaga akalaing magagawa niya yun. Kalimutan mo na siya, Harleen. Dahil hindi siya ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Di naman yung ganun kadali. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Vincent, ang kamay ko. Alam ko. Alam ko, Harleen. May pagtingin ka rin sa akin. Vincent, Nagkataon lang na mas matimbang si Kenneth. Kaya siyang pinili mo. Pero niloko ka lang niya. Nagpapatunay lang yun na mali ang naging pasya mo. Kaya ito na ang pagkakataon para maituwid mo ang inyong pagkakamali. Vincent, sandali. Ang kamay ko, bitawan mo. Harleen, magpakatotoo ka na. Ano ba? Hindi ka maaaring magkaila. Mahal mo rin ako. Oo. Aaminin ko. May pagtingin nga ako sa'yo, pero si Kenneth pa rin. Siya pa rin ang mas mahal ko. Pero hindi na siya karapat-dapat sa iyo. Dahil isa siyang taksil at manluloko. At anong gusto mong gawin ko? Pagtaksilan ko rin siya? Eh di para ko na rin binigyan ng hustisya ang kasalanan ginawa niya. Hindi pagtataksil ang gagawin mo. Kung ibabaling mo sa akin ang iyong pagmamahal. Pagtatama lang yun sa nagawa mong pagkakamali. Ano bang pinagsasasabi mo? Maling-mali nga ang gusto mong mangyari. At ano ang tama? Ang patuloy na mahalin ng lalaking nanlokot nagtaksil sa'yo? Tigilan mo nga yung kabaliwan mo. Dahil masasaktan ka lang. Harleen, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, hindi mo yung pagsisisihan. Dahil kahit kailan, hindi kita sasaktan. Ganyan-ganyan din ang sinabi sa akin ni Kenneth. Pero anong nangyari? Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Magaling kayong mga ako habang nanunuyo. Pero, di niyo naman kayang tuparin. Hanggang salita lang kayo. Bakit hindi mo muna ako subukan? At patutunayan ko sa iyong mali ang iyong akala. Hindi yung ganun kasimple at kadali. At hindi rin mahirap kung gugustuhin mo. Tama na. Magulo ang takbo ng isip ko, kaya huwag mo nang dagdagan ng sakit ng ulo ko. Arlene? Arlene, lumabas ka. Mag-usap tayo. Arlene, ano ba? Alam ko nariyan ka. Huwag mo naman akong pagtaguan. Arlene! Ano ba? Ang ingay mo! Arlene, Tsaka huwag mo sirain yung gate namin! please, papasukin mo ako. Mag-usap tayo. Nag-usap na tayo. Kaya hindi mo na kailangan pumasok. Ano ba talagang gusto mo? Ayusin natin ang problema natin. At paano naman yun maaayos? Bakit kasi ayaw mo maniwala sa akin? Wala akong kasalanan. Naging biktima lang ako ng masamang balak ni na Vincent at Almira. Alam mo, lalo lang ako nadidismaya sa'yo dahil sa patuloy mo pa rin binibigang katarungan yung pagkakamali mo. Okay, sige. Ako na ang mali. Patawarin mo ako. Pero bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon? Para ano? Para muli mo akong saktan? Ganon? Hindi Harleen. Hindi na mauulit pa yun. Paano ko pangahawakan ng pangako ng isang sinungaling na katulad mo? Please, Harleen. Magtiwala ka sa akin. Ewan ko, Kenneth. Hindi ko alam kung dapat pa nga bakit ang pagkatiwalaan. Pero I'm sorry. Hindi pa ako handang ibigay ang hinihingi mong isa pang pagkakataon. Harleen? Harleen, sandali! Huwag mo kang talikuran! Harleen, ano ba? Bumalik ka rito!
Harleen! 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 Yan naman kasi ang hirap sa'yo. Nagawa mo siyang tikisin. Hindi mo naman pala kaya panindigan. Nagmatigas ka. O ngayon, panay ang ngal-ngal mo riyan. Ano po ba talagang dapat kong gawin? Ako tinatanong mo. Yung hindi ko naman alam kung anong gusto mong mangyari. Nalilito pa nga ako eh. Hindi ko alam kung anong susundin ko. Ang puso ko ba o ang isip? Kung kayo po bang nasa kalagayan ko, ano pong gagawin niyo? Aba, ewan ko. Aba, hindi ko pa kasi nararanasan ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero ito lang ang masasabi ko. Kung ano sa palagay mo ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng kalooban, edi yun ang gawin mo. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako nananakot, Kenneth. Talagang gagawin ko yung sinabi ko. Ididimanda kita pag hindi mo ako pinakasalan. Anong ikakaso mo sa akin? Basta! Rape? Basta nga! Marami kong pwede ikaso laban sa'yo. Baka nakakalimutan mo. May fiscal ako na uncle. Kahit pag gaano kagaling ang uncle mo, wala siyang pwedeng ikaso sa akin. Dahil wala akong nilalabag na batas. Maliban na lang, kung isang krimen ang hindi ibigin ang isang katulad mo. Sabihin mo nga sa akin, Kenneth, ano bang meron si Harleen na wala ako? Di hamak naman na mas sexy ako at maganda kaysa sa kanya. Oo. Kung kagandahang panlabas ang pag-uusapan, lamang ka talaga kay Harleen. At kung mata ko ang tatanungin, mas attractive ka sa kanya. Pero ang kagandahang panloob, yun ang wala ka. Kaya kahit pa siguro ikaw lang ang nag-iisang babae sa mundo, hindi kita papatulan. Anong kailangan mo sa akin? Mangungulit ka na naman ba? No. Don't worry. Hindi ko na ipagsisiksikan ng sarili ko. At pasensya ka na kung naging makulit ako. Kung ganun, anong sadya mo? Ba't papunta ka rito? Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Kaya wala naman sigurong masama kung dadamayan kita sa iyong pinagdadaanan. At gagawin mong kasangkapan ng pagiging magkaibigan natin para tuluyang mahulog ang loob ko sa'yo? Ganon? Sabi ko naman sa'yo, hindi na kita pipilitin. Kung hanggang kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin, hindi sige. Mamahalin na lang kita bilang isang kaibigan. Okay, walang problema. Okay lang sa akin yun. At least habang maaga, nagkakaintindihan tayo. Panahon at espasyong kailangan ni Harleen. Kaya iyon ang ibigay mo sa kanya. Pero si Vincent naman po makikinabang sa sinasabi niyong panahon at espasyo. Napapadalas na nga po ang pagkikita nila eh. Hayaan mo na lang muna sila. E di para niyo na rin sinabi sa akin na panoorin ko na lang si Vincent habang unti-unti niyang inaagaw sa akin si Harleen. Wala ka namang ibang magagawa, kundi ipaubaya sa tadhana ang iyong magiging kapalaran. Ako pa rin po ang pipili ng aking magiging kapalaran. Kaya hindi pwede na magsawaling kibo na lamang ako. At ano gagawin mo? Mamanipulahin mo ang sitwasyon. Lalo mo lang itutulak na palayo si Harleen kapag ipinagpilitan mo ang gusto mong mangyari. Wala rito si Harleen. Sinundo siya ni Vincent. Napapadalas na po ang paglabas-labas nila. Ano po ba talagang namamagitan sa kanila? Aba, hindi ko alam. At ayokong makialam. Nanay Betty, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan po ninyong magkaayos kami ni Harleen. Hindi mo ba ako naririnig? Ang sasabi ko lang, ayokong makialam. Nasa tamang edad na si Harleen. At siya ang mas higit na nakaalam
kung ano ang siya makabubuti sa kanya. Sasamantalahin lang po ni Vincent ang pangungulila ng anak ninyo. Oportunista at traidor ang siraulog yun. Bakit hindi mo subukang humarap sa salamin at tanungin mo ang iyong sarili kung sino ba ang tunay na traidor? Kung alam niyo lang ang tunay na pangyayari, Nanay Betty, hindi ko trinidor si Harleen. Dahil mahal na mahal ko siya. Kaya umaasa ako, maibabalik ko ang nasira niyang tiwala sa akin. Walter, kumusta ka na? Yes, sir. Nakamove on ka na ba? Waiter. Yes. Kung magsalita ka, para bang kinagat lang ako ng langgam. Waiter, kung gusto mo. Ano ba sa palagay mo ang kumagat sa'yo? Honestly, pakiramdam ko para akong tinuklaw ng isang ahas. Tama ka. Dahil ang tulad ni Kenneth ay isang ahas. Ikaw, Vincent! Ikaw ang ahas! Kenneth, Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba kami? Ako ang dapat na nagtatanong. Anong katarantaduhan tong ginagawa ninyo?